Rubing Nunyo. Nasaan ang pera? Nabuhay muli ako. Diyos ko. Binigyan mo talaga ako ng isa pang pagkakataon. Zhangtong, patawarin mo na ako, pakiusap. Rubing, pasensya na. Hintay ka, hahanap ako ng pagkain para kay Nunyo. Tio Zhang, ako. Gusto ko pa, sobra na ang ininom mo ngayon, umuwi ka na. Ayoko ng alak, gusto ko ng lugaw. 3 piso. Tio Zhang, pwedeng umutang muna ako ng isang sako. Bukas talaga, may pera na akong ibigay sa'yo. Zhang Laosi, marami ka ng utang. Sino sa buong nayon na kalabaw ang magtitiwala sa'yo? Tio Zhang, talagang magbabayad ako, pakiusap, nagugutom na ang bata. Hawakan mo. Nunyo, mabait ka, nandito ang nanay mo. Rubing, pakainin mo na ang bata. Ano na naman ang gusto mong gawin? Painumin mo si Nunyo habang mainit-init pa. Gutom na siya. Zhangtong, Zhangtong. Sa buhay na ito, dapat mong bayaran ang mga pagkukulang mo sa kanila. Doblehin mo pa. Napansin ang matinding pagnanais ng host na magbayad sala. Ikakabit ang espasyo ng pagbabayad sala para sa asawa at anak, mawawala ang espasyo kapag humupa ang emosyon. Gagamitin ko ang buong buhay ko para bayaran silang mag-ina. Buti na lang noong nakaraang buhay, palarong-palaro ako, kaya napaayos ko ang pag-target. Makakapaghanap pa rin ako ng mga hayop gubat para pampalusog kay Rubing. Saan galing to? Galing sa likod ng bundok para pampalusog mo. Ikaw ang bumaril. Zhangtong. Kailan ka pa natutong manghuli? Huwag. Huwag mong saktan ang sarili mo. Ninakaw ba itong manok? Ipinangbili mo ba ang huling natitirang ari-arian para sa alak? Ginagamit mo ang ninakaw na manok para mapatahimik ako. Hindi ninakaw, sa bundok ko binaril, may 2 pa. Nakabitin doon. Sinungaling, lagi mong sinasabi yan, ano ang nangyari? Kailan hindi umiinom, nagsusugal? Inuubos mo ang pambili ng gatas ni Nunyo. Ano na naman ang gusto mong gawin ngayon? Sabihin mo. Pasensya na. Umutang ako kay Matandang Zhang para sa lugaw. Pupunta ako sa likod ng bundok para kumita at bayaran siya. Ang bagay na ito ay panghuli lang ng mura at walang halaga. Kahit hindi man palitan ng shotgun, dapat man lang ay pana. Kahit ibenta lahat ito, hindi pa rin sapat para bayaran ng utang. Sa nakaraang buhay, dinala ko ang mga dayuhan sa bundok para mahukay ng karbon. Parang malapit lang dito. Noon, hindi ko alam ang halaga nito. Hindi lang nakinabang ang mga dayuhan, kundi akala ko malaki ang kita ko sa pagiging gabay. Buong ugat. 5 taon o higit pang ginseng bon, ito ay dekalidad. 6 na po. Sige, pero bigyan mo ako ng gamot sa sugat. Yung maganda. Deal. Kung may magandang kalakal, diretso sa akin.
Sa nakaraang buhay, umuwi sa magulang at nagpakamatay si Mrs. Nauna na ba? Rubing. Ayos lang, walang mangyayari. Hindi ngayon ang uwi ni Rubing sa magulang. Zhang Laosi, nasa bahay ka ba? Nasa bahay ng kapitan ang asawa mo. Pinagsismisan ng mga babae na nangangaliwa. Hinarang ni Layerwa sa kusina at ginulo siya. Hindi na kinaya ni Rubing, tumakbo siya sa ilog. Kung may mangyari sa asawa ko ngayon, palulutangin ko kayong lahat sa ilog para maging pagkain ng isda. Nangangaliwa ka tapos magpapakamatay. Nagpapanggap kang martir. Ayon kay Layerwa, dumikik ka sa kanya sa kusina. Rubing. Umuwi ka. Bitawan mo. Kung mamatay ako, wala nang hahadlang sa iyo. Ipinambili ng alak ang pinagbentahan. Yun ang gusto mo, di ba? Rubing, uwi na tayo, please. Sa buhay ko na ito, si Zhang Tong. Hindi kukuha ng kahit piso sa inyo. Pangako ko sa iyo. Lahat ng kasali ngayon, hindi ko palalampasin. Bayad na lahat ng utang ko sa labas. Binili ko rin ito, ang dami pang natira. Ikaw ang bahala. Bakit ako nagtiwala sa iyo ng paulit-ulit? Zhang Tong, sabihin mo sa akin, bakit? Peke ang dokumentong ito, di ba? Noong natalo ka sa sugal. Nagnakaw ka pa ng selyo ng kapitan, ano ba yan? Isang papel lang, gusto mo ulit akong magpakumbaba? Pumunta ka na naman sa lungsod. Nagpakumbaba ka na naman sa nanay ko? Parang asong humihingi ng awa, sabihin mo. Nagsabi ka na naman ba sa kanya na gutom na si Rubing? Walang gatas si Nyu. Noon, talagang pumunta ako. Kaya nga, karapat-dapat sa kin. Ako si Yue Rubing, buhay ko to, karapat-dapat. Kain muna. Lalamig na ang lugaw. Gutom na si Nyu. Pupunta ako sa bahay ng kapitan. Mga nangsismis ngayon. Hindi makakatakas. Para sa'yo, kay Nyu. Hahanapin ko ng hustisya. Sino naman ang gusto mong patayin? Wala akong papatayin. Pero gagawin ko habang buhay na hindi sila magsasalita ng masama tungkol sa'yo. Kaya Liu, nagkukwentuhan, Zhang Laozi, ikaw, ano ang ginagawa mo rito? Asawa mo ang gumawa ng kahihiyan. Hindi mo siya pinapagalitan, dito ka pa nagwawala. sa bayan kanina may pasabi sa'yo ang anak mo. Sabi niya, nahiya siya sa kalokohan mo. Dala ko ang meat coupons. Magsinungaling ka. Kahit ako natamad sa buong New Jiao Village. Sino ang makakapagbigay ng 2 kilong meat coupons ng isang bagsakan? Magaling ang anak mo, Tia Liu. Zhang Laozi, hayop ka. Nagsisinungaling ka. 20 taon akong nagdadalaga. Zhang Laozi, kasal ng anak ko ngayon. Ano ang ginagawa mo rito? Lumabas ka. Zhang Laosi, magsalita ka ng maayos. Ako ang kapitan ng New Jiao Village. Kapag nagsinungaling ka pa, ipapakulong kita bukas. Kapitan Zhao. May nunal ka sa puwit. Pula at kasing laki ng barya. Nung ginagawa niyo yun, nakita ng anak ni Jiao. Zhao Ermazi, matanda kang nalang hiya. Lalabanan kita ngayon. Itong kamay. Saan humawak sa asawa ko? Hindi humawa. Nagsalita lang ako. Kung humawak, itatago. Kung hindi, bayaran mo pa rin ang iyong bibig. Mahilig kayong magsismis, di ba? Mula ngayon, ang pangalan ni Rubing. Sino mang magsalita ng masama ang dila niya. Isasampay ko sa entrada ng baryo hanggang matuyo. Sa nakaraang buhay si Rubing. Kasi ngayon, dahil sa kahihiyan, nawalan na ako ng pag-asa. Pwede sabihin na ang pagkamatay ni Rubing ay may kinalaman ng bawat isa kanina. Siyempre, pinakamalaki ang responsibilidad ko. Laosi, nababaliw ka ba? Pati ang punong bayan, nilalabanan mo. Sa mga pabuling motiv, gamit ang agrikultura sa solusyon bigay. Kuya, sa kasal ng anak ni Zhao Guzu, nakita mo na inaapi ang asawa ko pero wala kang sinabi para ipagtanggol siya.
Inosente ba siya? Kuya, dati lagi akong inaalagaan nyo. Ako ay hindi tao. Nagbigay ako ng hirap at problema sa inyo. Mula ngayon, hindi na. Ito ay, anak ni Tita Liu, binigay sa iyo ang 2 tiket para sa karne. Kailan ko naman nakita ang anak ni Tita Liu? Ito ang kinita ko sa pagbebenta ng mga halamang gamot kaninang hapon. Kuya, tanggapin mo ng maluwag sa loob. Isang dalagang may dangal ang aking anak. Ibinigay ko siya sa iyo. Hindi mo siya inalagaan ng maayos. Rubing, Zhang Laosi, ang gulo mo kahapon sa bahay ng punong bayan. Alam na ng buong baryo. Ngayon, dala mo ang alak at karni, para mali ang akala niyo. Nandito ako para pag-usapan ang pagbili ng baril. 8. Kulang ng 1 sentimo. Iwan mo ang baril at dalhin mo pabalik ang alak at karni. Sa bundok, kung wala akong magandang armas. Mga maliliit na hayop lang ang maaari kong mahuli. Umalis ka na. Pumunta ka sa mas malamig na lugar. Ikaw ba talaga ang nakahuli nito? Gamit itong bagay na ito. Hindi kita lolokohin. Ito lang ang pera na meron ako ngayon. Ang natitirang pera, sa loob ng 1 buwan, ibibigay ko sa iyo ng buo. Totoo? Kung hindi kayo naniniwala, ipapakita ko sa inyo. Sykes na. Matanda na ako, hindi na ako makakapagbaril. Wala rin akong anak sa tabi ko. Ang rifle na ito, kung nasa akin lang, wala rin namang silbi. Gawin natin ayon sa sinabi mo. Pero, magsasabi ako ng masasakit na salita. Kung ibebenta mo ang rifle kong ito, o kung hindi mo mabuo ang pera sa loob ng 1 buwan, huwag kang magagalit kung gagawa ako ng masama. Siyempre naman. Tumigil ka. Mula ngayon, ang lupaing ito, kinuha na ng brigade. Ito ang aming lupang pangpagkain. May dokumento ng paghahati ng lupa mula sa brigade. Noong nakaraang taon, natalo si Zhang Laosi sa sugal at ipinusta niya ang lupain ito. Ipinang utang sa koponan, hindi malinaw ang proseso, hindi malinaw ang titulo. Napagpasyahan sa pulong ng koponan. Mula ngayon, ang lupain ito ay itatalaga bilang pampublikong lupain. Ipinang utang sa sugal. Nabili ko na ang lupaing ito pabalik. Ito ay maliwanag na pandarambong. Dambong. Yu Rubing. Ipinusta ng asawa mo ang buhay ninyong mag-ina. Ano pa ang pag-usapan tungkol sa pandambong? Kapitan Zhao, ito ay lupain ng pagkain ni Niu. Kung wala ang lupaing ito, mamamatay sa gutom kaming mag-ina sa taglami. Mamatay sa gutom? Kaya humingi ka ng tulong kay Zhang Laosi. Humingi na huwag na siyang magsugal, huwag nang magnakaw, huwag nang ipagbili ang buhay ninyong mag-ina sa lamesa ng sugal. Umuwi ka muna kasama si Niu. Zhang Laosi, ano ang balak mo? Nagbabanta sa produksyon team gamit ang baril. Ito ay papasok sa istasyon ng pulis. Kapitan Zhao. Ang lupain ito ay maaaring itakda sa koponan, ngunit dapat magbayad ang koponan. 3 taong ani, bayaran sa cash. Walang patakaran ang gobyerno na magbabayad kapag kukunin ang lupa. Nananaginip ka. Kung hindi magbabayad, maaari akong mag-ulat. Gusto kong makita kung aling patakaran ang nagsasabi. Na maaaring ipang-utang ang lupa sa nayon para sa utang sa sugal. Pinakamataas, 50 piso. Mula ngayon, wala nang kinalaman ang lupain ito sa pamilya Zhang. Kunin ang pera. Laosi, ano pang ginagawa mo diyan? Umalis na ang lahat ng tao. Kuya, inakala niyang ibebenta ko ulit ang lupa para sa pera ng alak.
Kaninang umaga, pumunta ako sa bayan, tumakbo sa botika, tumakbo sa supply and marketing cooperative. Inanong ko si Lao Tzu, ang sinabi mo kahapon, totoo lahat. Ikaw mismo ang humukay ng Black Dragon Bone. 60 piso ang ipinagbili mo ng marangal. Ang mga bagay na ito ay binili mo ng isa-isa. Lausi, huwag mong sisihin ang asawa mo. Hindi siya galit sa iyo, natatakot siya. Natatakot sa iyong mga nakaraang kalokohan. Natatakot hanggang sa buto. Naniniwala siya sa iyo sa unang pagkakataon mong magsugal. Naniniwala pa rin siya sa pangalawang pagkakataon. Nagsugal ka ng 10 taon. Hindi na siya nangahas maniwala. Alam ko. Kung alam mo, bakit ka nakatayo diyan? Kung alam mo, umuwi ka na. Umuwi at ipakita sa kanya. Ipakita mo na kaya mo mahuli gamit ang baril. Kaya mo lang at ipakita. Kaya mong iligtas ang buhay niya at ninyunyu mula sa putik. Kuya. Uwi ako. Umalis ka. Nanonood sa iyo ang kuya sa likod. Lausi, hindi ka hiningan ng kuya sa buong buhay niya. Ngayon hihingi siya sa iyo. Magpatuloy ka. Huwag mong hayaang mawala ang liwanag na nakikita niya. Muli akong nahulog sa madilim at walang liwanag na butas. Kung wala ng bukid, hindi ka na kailangang magtrabaho sa lupa. Nandito ang pera. Ang perang ito, kahit 1 sentimo ay hindi mapupunta sa sugalan. Bukas, uwi ako sa bahay ng nanay ko. Ano? Ano ang sinabi mo? May sulat ang nanay ko mula sa probinsya na ibalik na ang dangal ng tatay ko. Pinauwi niya ako. Rubing, huwag kang umalis. Pakiusap, huwag kang umalis. Zhangtong. Pagod na ako. Rubing, gising ka. Ano na naman ang balak mo? Pipirmahan ko ang dokumentong ito. Ano ang sinabi mo? Pipirmahan ko, bumalik ka sa probinsya, dalhin mo si Nunyo. Hindi na kita pipigilan. Pero kailangan mong pangakuan ako ng isang bagay. Anong bagay? Pangako mo sa akin, kahit anong mangyari sa probinsya. Kahit wala na ako sa hinaharap, huwag kang lulundag sa ilog, huwag kang gagawa ng kalokohan. Mabuhay ka, palakihin mo si Nunyo. Paano mo nalaman? Hindi mo ipapangako, hindi ko kayo palalayasin. Guguluhin ko pa ang mga magulang mo. Pangako ko sa iyo. Kunin mo pangbili ng tiket, pangbili ng gatas. Bilhan mo ng candy si Nunyo, ito ay utang ko sa inyong mag-ina. Ayaw ko ng pera mo. Kung hindi mo kukunin, hindi ako pipirma. Pagkatapos ng 3 buwan, Si Laosi. Kuya, gusto kitang kausapin tungkol sa isang bagay. magkano ang kailangan mo? Alam mo ba? ₱30,000. Sapat na ba? Laosi, hindi ako nanghihingi ng libre. Hiniram ko lang ito. Kunin mo para sa handaan. Laosi. Hindi na ako magtatanong pa. Alis na ako. May nakuha ka na naman? Pupunta ka sa probinsya?
Ilang araw? Baka matagalan. Zhang Laosi, ako ay nabuhay na 70 taon. Wala akong hindi nakita. Tungkol sa babae, maraming babae sa daan. Sa kakayahan mo ngayon, baril sa kamay, benta ang nahuli. Anong babaeng hindi makakapangasawa? Makinig ka sa akin, iho. Huwag kang magpakatanga sa isang puno. Katulad mong isang hamak na taga-bukid. Manatili ka lang sa New Village. Lipas ang ilang taon, maghanap ka lang ng bagong asawa, magkaanak. Ganun pa rin ang buhay. Hindi. Iba. Ito, mga 7-8 ito. Yan ba ang hinukay mo nitong mga nakaraang araw? Lahat ibebenta. Magkano? 500. Ay, 520. Yan lang ang perang hawak ko ngayon. Di ba sabi mo dati, dahan-dahan lang ibenta, paang patak ng ulan? Kailangan ko na. Bilis! Nandito na tayo. Sa wakas, nakabalik na rin ako dito. Sa nakaraang buhay. Dito ko nakuha ang unang malaking pera sa buhay ko. At dito ko itinayo ang aking imperyo sa negosyo. Yorubing New. Sa buhay na ito, kahit hindi kayo sumama sa akin. Hindi ko kayo hahayaang magdusa kahit kailan. Yung kalidad ng paninda mo, saan mo nakuha yan? Baka naman ninakaw. Nahuli sa bundok. May sariwa, may kuyo. Bibilhin mo ba o hindi? Kung hindi, lilipat na ako ng tindahan. 300. Lahat yan bibilhin ko. Ano sa? Kuha ba? Meron pa? Mabuti. Basta araw-araw ganyan karami ang dalhin mo dito. Hindi kita pagdadamutan. Boss, nabebenta ba yung mga paninda mo dito? Hindi pwede kung walang resibo. Nakaplano na ang mga yan. Wala akong resibo. Pero ito, sapat na ba? Ibibigay ko sa iyo sa halagang puhunan. 500 kamiseta, 200 patalo. Kung gusto mo, hintayin mo na lang ang susunod na batch. CJ, ibalot mo na lang ang mga paninda, babalikan ko mamaya. Kakasimula pa lang ng reforma at pagbubukas. Nasa panahon pa tayo ng bentahan. Dapat akong mag-ipon ng maraming paninda, maunahan ang merkado. Atlong daan. Kasama na ang paninda at ang tindahan. Huwag kang tumawad. Sapat na to para sa maliit na kita. Pero kung gusto mo ng malaking pera, malayo pa yan. Rubing, ilang araw ka nang nandito. Araw-araw yakap ng yakas si Nunyo. Di lumalabas ng bahay. Parang nakakulong. Anong itsura mo? Ma, maliit pa si Nunyo. Kailangan ng tao. Maliit? Sa lungsod, maraming gustong mag-alaga ng batang 1 taong gulang. Ayaw mo lang talaga. Nagtanong si Tita Chen noong isang araw. Yung pamangkin niya, espesyalista sa pabrika, graduate sa kolehiyo, 2 taong mas matanda sa'yo. Mabait ang tao, may 2 bahay, may pensyon ang magulang. Ma, ayokong pakinggan yan. Bata ka pa, maganda ka, edukada ka. Maraming nagkakagusto sa'yo. Inilalaan mo lahat ng oras mo sa batang yan. Pag kumanda ka na at nagmukhang kalabaw, sino ang maawa sa'yo? Zhang Tong. May nagkakagusto sa akin sa labas, maalam nila na nakapag-asawa na ako. Nanganak ka na ba? Alam mo ba ang tatlong taong ko pagdusa sa New Xiao Village? Parang hayop ang buhay ko doon. Alam mo ba na bugbog ako ng asawa ko? Tama na. Asawa pa ang tawag mo. Ito si Xiao Chen. Linggo, makita kayo. Para makilala lang. Kay tatay mo, sinabi ko na. Ma, sa buhay ko, si Nunu lang ang mahalaga sa akin. Wala akong pakialam sa iba. Pipilitin mo ako, aalis na ako kasama siya ngayon. Kailangan natin agad na mag-apply ng Trademart. Anong trademark? Individual na negosyo lang yan. Magbenta ka na lang. Huwag kang tumayo dyan sa bintana. Brand ang gagawin ko, hindi Tange. Kung wala kang resibo ngayon, babalik ako bukas at sa susunod pa. Kunin mo sa loob ng 15 araw. Umalis ka na. Ito, ibenta mo. 1% sa benta. Pag hindi na benta, ibalik mo sa akin. Walang lugi.
Dongji Clothing. Barato ang mga shirt at pantalon. Walang kailangang tiket. Ganito, bawat isa sa inyo magdala ng paninda. Magbenta sa harap ng iba't iba mo. Kapag naubos, bumalik kayo sa akin. Marami akong stock dito. Ito para sa araw na ito. Brothers Hang, dito pa rin tayo bukas? Ilan ang nabibenta nyo sa isang araw? 30 piraso. Sapat na para makakain kayo ng maayos. Mga sako na puno ng damit tulad nito, marami akong warehouse. Pera. Doble ang ibibigay ko. Pero magbabago ang sistema. Simula ngayon, hindi na kayo magbebenta. Hindi na? Brothers Hang, ano ang gagawin namin? Kayo ang magiging boss. Kami? Magiging boss? Kayo ang mag-hire. 10 tao, 100 tao. Ang mga paninda. Ibigay sa inyo. Pag-distribute nyo. 100 benta. Magkano ang ibibigay nyo sa kanila, hindi ko pakikialaman. Ang gusto ko sa buong lungsod, saan man tumingin. Dongji Clothing ang makikita. Walang kailangang tiket. Comrade Yu, mas matanda ka sa laawan. Hindi sinabi ng mga magulang mo na may anak ka. Sinabi ng nanay ko, alam mo. Alam ko. Alam kong nakapag-asawa ka ng tamad sa probinsya. Alam kong nagdusa ka sa putik ng ilang taon. O alam kong may daladalang pabigat kang anak? Itinago ng mga magulang mo ito. Paloloko yan. Sa totoo lang, dapat umalis na ako. Pero, hindi naman ako si Xiao Chen na walang awa. Pwede kitang tanggapin. Pero ang pamilya Yui, dapat magpakumbaba. Walang dowry. Tutulungan kita magtrabaho sa factory kindergarten bilang tagapag-alaga. Sa mga bata ka na lang mag-focus habang buhay. Huwag kang magpakita sa publiko at ikahiya ako. Ginoong Chen, hindi ako dito para magbenta ng katawan. Kung maging katatawanan ka man sa buong buhay mo dito sa lungsod, okay lang. Pero paano naman ang mga magulang mo? Mga respetadong tao sila. Sigurado ka bang gusto mong maging katatawanan din sila? Sa buong nalalabi nilang buhay dito sa lungsod? Matindi man ang kondisyon ko. Hindi naman ito labis. Tutulungan kita at ang anak mo sa pang-araw-araw. Pero, kailangan mong maglaan na mas maraming oras at atensyon sa magiging anak natin sa hinaharap. Sino ka? Anong gusto mo? Ako yung tinutukoy mong tambay mula sa probinsya. Yuruping, anong ibig mong sabihin? Dinala mo pa ang ets mong asawa para hamakin ako. Sage, ets mo pala. Dilat ang mga mata mong tingnan mo ito. Tagapamahala ng pabrika ng gamit ng estado. Isang salita ko lang, kayong mga taga-bukid, mga tambay, mga taong hindi makakain ng maayos, hindi na makakapasok sa lungsod magpakailanman. Nakapagbuhat ka na ba ng baboy ramong may bigat na 2 kilo? Nakapagbuhat na sa ako ng bigas na 3 kilo? Nakapagbuhay na ng lupa sa kapila ng niebe? Hindi. Kayong mga taga-lungsod, sa pamamagitan lang ng isang papel, isang selyo. Nakaupo sa loob ng opisina, umiinom sa nagsasalita lang. Akala mo kung sino na kayo? Sa paningin ko, isang walang kwentang tao ka na hindi makahuli ng isang pugo man lang. Mas mababa ka pa sa isang asong kalye sa aming baryo ng New Jiao. Anong alam mo, isang taga-bukid ka lang? 3 taon na akong tagapamahala, 43 manggagawa ang hawak ko. 38 at kalahating piso ang sahod ko buwan-buwan. Garantisado, may bonus pa sa katapusan ng taon. Binibigyan ng bahay ang empleyado. Ikaw, isang magsasakang hindi kaya. Kumpletuhin ang kanyang work points. Malamang hindi mo pa nahahawakan. Ang mga butil ng abakusahan. May kapatan ka bang kausapin ako? Yu Rubing, hindi mo ba hiniwalayan ang lalaking ito dahil sa buong buhay niya? Nasa ilalim lang siya. Putik, basura na yapakan ng mga tagalungsod. Ayaw mo ang anak mong babae. Sa hinaharap, mag-alaga lang ng baboy sa probinsya. Mag-asawa ng isang taga-bukid. Ulitin ang buhay mo. Ano, nasaktan ka ba? Anong titingin-tingin ka diyan? Mali ba ang sinabi ko? Hindi mo talaga kilala si Rubing. At hindi mo rin siya naintindihan. Kailangan niyang sumunod sa iyo para magkaroon ng magandang buhay. Sino ka ba para mag-isip ng ganyan? Kaya pala hiniwalayan ka niya. Kung ako siya, isang araw lang, hindi ko kayang tiisin ang taong katulad mo. Dapat ka lang na panoorin ang babaeng minahal mo. Masaya sa piling ng iba. Kung sa tingin mo, pera lang ang kailangan para maging masaya siya. Lumayas ka na sa harap ko. Dahil wala kang karapatan na banggitin ang salitang pera sa harap ko. Sig. Maghintay ka at ang inyong mga pamilya. Ngayon, mayroon na tayong alitan. Rubing, kumusta ka na kamakailan? Kumusta, Zhang Tong? Hindi ba nakita mo na lahat? Hindi pa ba sapat ito para masiyahan ka? Rubing, nagkamali ako, nagsisisi ako. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon, ang huli para mabawi ko ang mga kasalanan ko. Hayaan mong ibalik ko sa iyo ng doble ang mga utang ko at nakita mo na. Ngayon, Tama na, Zhang Tong. Hindi pa ba sapat ang mga pagkakataong ibinigay ko? Ang pag-aasawa ko sa iyo ay pagkakataon. Ang pagbubuntis ko kay Nunyo ay pagkakataon. Tinanong ko ang iyong mga mura, sinikmura ang iyong mga palo, pinanood ko sa aking mga kahanan. Nag-antay pa ako, nagbigay pa ako ng pagkakataon at ngayon.
Matagal na pinaghandaan ng nanay ko ang isang pakikipagkilala. Para sa dignidad ng pamilya. Para sa kinabukasan ni Nunyo, pumunta ako, ngunit ikaw. Lumitaw ka at sinarhan mo ang huling daan na natitira sa akin. Rubing, tingnan mong mabuti. Hindi ito ninakaw, hindi ito inagaw, ito ang kinita ko sa isang araw. Ang Dongji Apparel, binibenta sa lahat ng mall sa lungsod. 120,000 ang kita sa isang araw. Naaprubahan ng trademark office, Dongji Apparel ang tatak ko. Nag-empleyado ako, nagbayad ng buwis, umupa ng tindahan. Si Xiao Chen, kailangan ko lang sabihin sa pabrika ng damit. Bukas, hindi na siya ang direktor. Ano naman? Kaya ngayon, may kakayahan na ako. Makakabili ako ng damit para sa'yo, makakauha ako ng apartment. Makakapag-aral si Nunyo sa pinakamagandang kindergarten. Rubing, bigyan mo ako ng isang pagkakataon, ang huli para patunayan ko. Zhang Tong, naaalala mo ba kung bakit mo ako unang sinaktan? Dahil sa isang mangkok na porselana. Nag-aabot ako ng kanin, nabasag ang gilid ng mangkok, umuwi kang lasing. Sinabi mo malas ang mangkok, pinagbuwag mo ito at yumuko ako para pulutin ang mga pirapiraso. Sinipa mo ako sa likod. Umalis ka. Huwag. Noon, sinabi ko sa sarili ko, lasing ka lang. Gigising ka bukas, magsusori, magbabago. Buntis ako, hindi ko maaaring mawala ng ama ang anak ko. Paulit-ulit kong sinikap paniwalaan ang sarili ko, sinabi mong magbabago ka. Naniniwala ako. Sinabi mong hindi ka nasasugal, naniniwala ako. Sinabi mong bibili ka ng gatas para kay Nunyo, naniniwala ako. Ano ang nangyari? Ninakaw mo ang pambili ng gatas at inubos sa sugal. Ipinatong mo ako sa kama at hinampas dahil nagtanong lang ako kung nasaan ang pera. Pinilit mo akong ibenta si Nunyo. Naaalala ko. Naaalala ko ang bawat salitang sinabi mo. Ang bawat patak ng dugo na dumaloy dahil sa akin. Ngayon, sinasabi mong kaya mo na. Mayaman ka na, kaya mo na akong bigyan ng magandang buhay. Zhang Tong, alam mo ba? Sa tuwing sinasabi mong huling beses na ito, parang sinasaksak mo ulit ang puso ko. Zhang Tong, ilang taon na kitang kilala. At ilang taon na tayong magkasama. Nararamdaman ko ang pagbabago mo. Mula pa ilang buwan ang nakalipas, parang ibang tao ka na. Marami kang nagbago nitong mga nakaraang buwan. Hindi ka na umiinom. Hindi ka na nagsusugal. Nanghuli ka, nangangalakal, nagbibili ng damit. Ibinibigay mo sa bahay ang bawat sentimo. Minsan nga, naiisip ko, sige na nga. Tuloy-tuloy na lang. Para sa bata, para sa mga panahong mabuti kang kasama. Pero hindi ko kaya, Zhang Tong. Kapag nakikita ko ang mukha mo, naaalala ko ang itsura mo kapag lasing. Ang mga bagay na itinapon mo. Ang paraan mo sa paghingi ng pera. Ang pagkakaitulak mo sa akin. Alam kong iba ka na ngayon. Alam kong sa ilalim ng mukhang ito. Baka totoo mang may puso na. Pero hindi ko kaya. Talagang hindi ko kaya mamuhay pa sa isang kapaligirang puno ng takot at pangamba. Gusto ko lang sana ayusin ang lahat para sa'yo. Zhang Tong, pasensya na. Hindi ko matanggap na kahit sino pa ang may mukhang ito. Gets ko na. Para sa bata, para sa sarili ko. Dapat akong maniwala sa iyo ngayon, sa kakayahan mo, sa hinaharap mo. Nakita ko naman itong mga nakaraang buwan. Pero hindi ko talaga kaya. Sinubukan ko, talagang sinubukan ko. Hindi na kita pipilitin. Ayaw ko. Kunin mo ito. Kasamang Yui, paulit-ulit pong sinabi ni Boss Hang, hindi na po kayo kailangang lumabas. Dito na lang po kayo magpinta sa bahay. Ako na po ang kukuha pagkatapos. Magkano po ang gusto ninyong bayad? Kahit magkano po. Sabihin mo sa kanya. Walang kusing na kukunin ko sa pera niya. Kasamang Yui, sinabi ko ni Boss Hang, hindi na po kayo kailangang pumunta sa opisina. Dito na lang po sa bahay magpinta. Kami na po ang kukuha pagkatapos. Ito po ang pambili ng materyales, 500 piso. Sinabi ko na, hindi ko kailangan ang pera niya. Kasamang Yui, talaga pong ipinipilit ni Boss Hang na ikaw lang ang makakaguhit ng trademark na gusto niya. Sabi at ikaw gawin mo siya. Tama na.
Zhang Tong. Ngayon, siya ang pinakasikat na bagong negosyante sa probinsya. Nasa dyaryo, Tungji Apparel, monthly sales lampas 10,000. Modelo siya ng Bureau of Industry, kinakausap ng mga opisyal. Pinalilibutan ng mga reporter. Ang tagal na, ngayon lang, paulit-ulit siyang nagmamakaawa sa'yo. Ayaw mo pang bitawan. Yerubing, ang galing mo na. Ngayon, hindi mo na pinapansin ang nanay mo. Narinig mo ba ang sinasabi ko? Legit na negosyante na siya ngayon. Mayaman, may impluensya, nakatira sa kondo, may kotse. Maraming gustong makipagrelasyon sa kanya. Ikaw, may anak ka. Akala mo ba makakahanap ka pa na mas maganda? Rubing, at tanungin lang kita ng isang bagay. Gusto mo bang manatili sa galit na yan? Maging katatawanan habang buhay o mag-move on na? Para sa magandang kinabukasan ni Nunyo. Huwag ka nang magsalita, kunin mo ito. Comrade Yu, pinapatanong po ng aming boss kung may kailangan kayo. Ito, ang pattern ng leaf beans. Parang dalawang tao na nakatayong magkabakang. Di ba? Ugat. Ang dahon, simbolo ng pag-ugat sa lupa. Pero itong ibon, isang sisiw na kakalabas sa itlog. Tingnan nyo, nakabukang bahagya ang tuka. Parang sisigaw. Gininto ang linya, itinabese. Ang galing ng kamay. Hindi ito magagawa ng kahit sinong artist mula sa Provincial Art Academy. Sa trademark law, unique at recognizable ang disenyong ito. May kwento, may puso. Lahat ng magsusuot ng damit natin. Parang mga foinets na sumibol mula sa lupa. Mas maganda, to kaysa sa mga foreign designer natin. Siguradong magugustuhan ito ng chairman. Guru Yui, ang ganda ng trademark na to. Siguradong magugustuhan ito ng aming chairman. Sabihin nyo lang ang gusto nyong kapalit, sabi ni boss. Sino? Zhang Tong. Guru Yui, aming CE, sobrang bossy araw-araw. Kami, matagal na rin namin siyang hindi nakikita. Naku. Ano to? Kahapon develop production, ngayon ibon na. Tongje. Yung kumpanyang sinimulan ng isang self-employed na binabalita sa dyaryo, sabi, monthly sales lampas 10,000. Ang ganda ng pagkagawa, mas maganda pa sa mga State Department store. Magkano kaya to? Sabi, para raw ito sa isang tao. Kanino? Sa taong gumuhit ng ibon na ito. Kasama, sino po kayo? Yerubing. Kasamang Yu, may magic akong ipapakita. Gusto mo bang panoorin?